May kakaibang mga mata ang babaeng ito. Malinaw niyang nakikita ang lahat sa loob ng 1 kilometro at nakakakita pa sa loob ng mga bagay. Malaking tulong ito sa kanyang trabaho. Si Sarah ay senior employee sa casino at trabaho niya ang makilala ang mga mandurukot. Inilubog ng babae ang chip sa ilalim ng baso ng alak at balak nilang mandaya gamit ang senyas. Nagtago ang lalaking ito ng baraha sa kanyang manggas. Kapag may nakitang mandurukot si Sarah, agad niyang ipinapaalam sa gwardya gamit ang radyo. Bigla niyang napansin ang lalaking naka-floral na nagnanakaw ng chip sa katabi. Nang ilalantad na sana ni Sarah, may lalaking nakaputi ang umupo sa tabi ng magnanakaw. Napag-isip ni Sarah na kasabwat sila, kaya agad siyang tumawag sa seguridad. Lumapit siya at niyakap ang dalawang lalaki para makabili ng oras. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Sarah na ang magnanakaw ay ang kriminal na hinahanap ng pulis, may gantimpala na 5 milyong won. Tinawag niya ang gwardya para ihatid ang dalawang lalaki sa isang silid. Nang masinsin niyang tingnan, nakita niya na peke ang balbas at buhok ng lalaking nakaputing Amerikana, kaya hindi rin pala ito mabuting tao. Lumabas si Sarah sa silid at ikinandado ang dalawa sa loob. Naisip niya ang gantimpalang matatanggap, kaya hindi napigilan ni Sarah na ngumiti. Pero hindi inasahan ni Sarah na ang lalaking naka-Amerikana na inaresto niya ay si Seon Woo, presidente ng isang malaking kumpanya. Nagbalat kayo si Seon Woo bilang magnanakaw sa kasino para malaman ang pinagmulan ng kwintas, regalo ng kanyang ama sa 20 taon na ang nakalipas. Ang kwintas ay tinawag na Tears of the Queen. Pagkasuot nito, brutal na pinatay ang ina ni Seon Woo. Malaya pa ang pumatay at hindi pa rin alam kung nasaan ang kwintas. Ngunit kamakailan, muling lumitaw ang Tears of the Queen sa isang auction. Nagbalat kayo si Seon Woo at pumasok sa auction para siya sa atin kung sino ang nagbebenta. Bigla siyang natuklasan ng isang bodyguard at napaligiran ng mga ito. Pinunit ni Seon Woo ang maskara sa mukha at sumugod sa labanan. Bagong presidente siya pero mahusay siya sa pakikipaglaban. Sa ilang galaw lang, nabugbog ni Seon Woo lahat ng gwardya sa daan. Nakapasok siya sa lihim na silid-imbakan ng mga dokumento. Pero wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa nagbebenta ng kwintas. Bigla siyang nakarinig ng mga yapak. Nagtago si Seon Woo sa likod ng cabinet pero may asong nakakita sa kanya. Siguro dahil gusto siya ng mga aso mula pagkapanganak. Patuloy na tumatalon sa kanya ang tuta. Walang ibang pagpipilian, inilantad ni Seon Woo ang sarili at tinanong ang babaeng nagbebenta ng kwintas. Biglang tumalon muli ang tuta sa kanya at ang may-ari ay nagmadaling yakapin ito. Ngunit palihim siyang naglabas ng baril. Itinutok niya ito sa ulo ni Seon Woo, handang bumaril ng walang pag-aalinlangan. Natuklasan pala ni Seon Woo ang baril sa drawer at inalis na ang lahat ng bala. Nakita ang cute na aso at ang nag-aalalang mukha ng babae, naramdaman ni Seon Woo na alam na niya ang totoo. Nang dumating ang mga tauhan ng babae, nakita nila ang boss na nakatali sa upuan. Pagkatalas ni Seon Woo sa auction house, hindi niya mahanap ang kanyang kotse. Malapit nang mahuli, sumakay siya ng pink na e-scooter para makatakas. May isa pang taong sumali sa mga humahabol sa kanya. Iyon ay si Sarah. Dahil sa kanya ang pink na e-scooter. Ngunit ginamit ni Seon Woo ang bilis ng e-motor para lumipat ng lane at tumakas. Pagkatapos, hinanap niya si Jin Mo, kaibigan niyang abogado at mahusay na hacker. Sa collar ng aso, nahanap ni Seon Woo ang nagbenta ng Tears of the Queen. Kung hinahanap ng pulis ang magnanakaw, kailangan niyang alamin agad ang pinagmulan ng kwintas. Pero sabi ng magnanakaw, kailangan muna niyang tumakas bago magsalita. Kaya tinawagan ni Seon Woo si Jin Mo para simulan ang susunod na plano. Samantala, nakatayo si Sarah sa labas, handang tumawag sa pulis para hulihin sila. Bigla niyang nakita ang isang lalaki sa likod ng haligi na tila inaatake. Tumakbo si Sarah para tumulong pero walang umaatake sa lalaki. Ngunit mukhang nakakita ng multo ang lalaki. Sa huli, patuloy siyang nag-convulse sa sahig. Lahat pala'y inidirekta at inarte ni Jin Mo para bigyan ng oras si Seon Woo at magnanakaw. Nagkunwaring hinimatay si Jin Mo para bigyan sila ng dagdag na oras. Nang makita ni Sarah na walang malay, paulit-ulit niyang sinampal. Sa wakas, di na nakatiis si Jin Mo at nagkamalay. Sinadyang magsabi ng kung ano-ano, tumayo't tumakbo, iniwan si Sarah na naguguluhan. Doon lang niya napagtanto na nakatakas na ang dalawang lalaking nahuli. Kaya ginamit ni Sarah ang kakayahan para hanapin sila sa dulo ng pasilyo at tinawag ang seguridad. Agad na, lahat ng labasan ay hinarangan. Sa huli, napilitang tumakas sina Seon Woo at magnanakaw sa bubong na mahina ang bantay. Tinalo ni Seon Woo ang magnanakaw sa pamamagitan ng paghagis sa balikat. Dahil sa matinding sakit ng pambubugbog, umamin din ang magnanakaw na ninakaw niya ang kuwintas sa bahay ng isang babaeng artista. Sa sandaling iyon, dumating si Sarah kasama ang mga gwardya.
Hinawakan ni Seon-woo ang jacket ng magnanakaw at naghanda ng tumalon mula sa gusali dahil sa takot. Natakot ang magnanakaw at agad na hinubad ang kanyang jacket. Nakita ni Seon-woo na wala nang silbi ang magnanakaw, kaya siya na mismo ang tumalon. Natakot si Sarah at ang mga bodyguard sa pagtapon niya, pero nang tumingin sila, ligtas siyang nakalapag sa truck ng basura. Pagkatapos ng trabaho, nagreklamo si Sarah kay Nahi na nadulas sa kanya ang 10 milyong won na gantimpala. Nakatakas ang isang magnanakaw at inangkin ng kapitan ng seguridad ang paghuli sa isa. Habang inaaliw ni Nahi si Sarah, bigla niyang napansin na nawawala ang helmet nito. Kahit na ibalik na ang kanyang minamahal na scooter, wala na ang kanyang helmet. Naalala ni Sarah na ang lalaking sumakay sa kanyang scooter ay parang siya ring tumalon sa gusali. Ang driver ng truck ng basura ay naka-helmet. Hinala ni Sarah, nasa truck ang magnanakaw. Gusto ni Sarah mabawi ang 5 million won, kaya tahimik siyang humabol sa kotse. Gamit ang matalim na mata, nakita ni Sarah ang plaka at umakyat sa pinakamataas na lugar para makita ang buong lungsod. Nahanap niya agad ang sasakyan at nakita si Seon-woo, nakaitim, na pumapasok sa isang bahay. Kaya agad siyang tumawag ng pulis. Nakatutok ang mga mata ni Sarah kay Seon-woo at sa kama na puno ng dugo sa loob ng bahay. Pumasok si Seon-woo sa bahay ng babaeng artista na ninakawan ng kwintas. Malinaw na may naganap na pagpatay doon. Nang mapagtanto ni Seon-woo na may mali at aalis na, dumating ang pulis at itinuring siyang pangunahing suspek. Mabuti na lang, kakadating lang ni Seon-woo sa lugar. Kaya't walang sapat na oras para magkasala at walang ebidensyang umuugnay sa kanya. Pinalaya siya, binigyan ng restraining order at sinabihang makipagtulungan sa investigasyon anumang oras. Matapos basahin ang balita, nalaman ni Sarah na ang lalaking pinagmamasdan niya ay si Seon-woo, ang pinakabatang pangulo. Ngayon, nagsisisi na si Sarah sa kanyang ginawa. Nag-aalala na baka magkaproblema siya. Kinabukasan, nagmadali siyang hanapin si Nahi para pag-usapan ang isang plano. Naisip niya kung dapat niyang sabihin sa pulis na nakilala niya ang tunay na suspek para ipagtanggol si Seon-woo. Ngunit, pinayuhan siya ni Nahi na huwag nang makialam. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Nahi mula sa autoridad ng pabahay. Hiniling ng may-ari na lumipat siya agad, nangangakong doblehin ang bayad. Matapos paulit-ulit magtanong, nalaman ni Nahi na nasa ikalawang palapag ang may-ari. Kaya't galit na umakyat si Sarah sa ikalawang palapag para harapin ang may-ari. Lumabas na ang may-ari ay walang iba kundi si Pangulong Seon-woo mismo. Nang marinig ang malakas na katok, umiwas si Seon-woo at iniwan si Jinmo mag-isa. Pagpasok ni Sarah, walang tigil siyang nagsalita tungkol sa privacy at limitasyon ng pera. Hindi man lang maaaring masayang ang mga pagsisikap ni Nahi. Nang lumabas si Seon-woo, lalo pang sumiklab ang galit ni Sarah. Binantaan niya si Seon-woo gamit ang insidente sa kasino dahil hindi pa nare-resolba ang kaso ng suspek. Kung natuklasan ang kanyang disguise, mas magiging problema ito. Inihayag ni Sarah ang nakita niya noong gabi ng krimen. Isang kahina-hinalang tao na may malaking maleta. Ito'y maaaring maging mahalagang pahiwatig para kay Seon-woo. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig. Pumayag si Seon-woo na huwag bawiin ang tindahan at si Sarah ay tutulong sa paghahanap ng tunay na salarin. Nang marinig ni Seon-woo na malinaw ang paningin ni Sarah sa malayo, may naisip siya. Sinabi ni Sarah na nakakita siya sa pader ng lalaking may maleta para paniwalaan siya ni Seon-woo. Nakita ni Seon-woo ang kumpiyansa ni Sarah kaya sinundan niya ito ng may pagdududa. Gusto niyang makita kung ano ang binabalak ni Sarah. Sa hindi inaasahan, napadpad sila sa isang kalehon sin salida. Biglang naging mapagmadali si Seon-woo at malapit nang umalis. Hindi makapaniwala si Sarah na mali ang kanyang nakita. Matapos niyang suriin ang lugar, nakakita siya ng kamera ilang daang metro ang layo. Salamat sa kahusayan ni Jinmo, ang henyo na hacker, nakuha nila ang video footage. May nakitang ang taong may malaking maleta na naglalakad sa direksyong sinabi ni Sarah. Pumasok ang lalaki sa eskinita at nagmaneho papunta sa lungsod. Nag-zoom in sila sa plaka para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kotse. Mabilis na nahanap ni Jinmo ang detalye ng suspect kaya nagbago ang tingin ni Seon-woo kay Sarah. Hindi nagpatalo si Sarah. Tumawag siya sa telepono para iulat ang mahalagang lead sa Gwangi Police, ang kapatid niya. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Seon-woo. Sa payo ni Jinmo, naisip niyang makakatipid sila ng oras kung tutulong si Sarah, kaya bumalik siya. Kaya, nagpasya si Seon-woo na kunin si Sarah bilang katulong na investigador. Kaya't opisyal nang nabuo ang tatlong detektib. Ang unang hakbang nila ay hanapin ang manager ng pinaslang na babaeng artista. Gaya ng inaasahan, nakilala agad ng manager ang lalaki sa litrato na stalker daw ng artista. Ngunit wala siyang alam tungkol sa kwintas. Pagkatapos, hinanap nila ang pinakamatagal na nakatrabaho sa babaeng artista. Sabi niya, regalo raw ng nobyo ang kwintas,
pero di niya kilala ang lalaki. Ang alam lang niya, madalas pumunta ang magsyota sa isang club sa Kongnam. Sa lead na to, nagpa siyang magbihis kakaiba sina Sarah at Seon-woo para makapasok sa club. Personal na isinuot ni Seon-woo ang mamahaling kwintas sa leeg ni Sarah. Gumawa na sila ng plano at susunod ay maghihintay ng resulta. Sa nightclub, ang babaeng nagpagalit kay Tae-jin ay malapit ng bugbugin. Kahit nagmakaawa siya, walang pakialam ang mga tao sa paligid. Para silang nanonood lang ng palabas. Sa sandaling iyon, si Sarah sa kabilang dako ay hindi na nakatiis. Nilapitan niya si Tae-jin, binuhusan ng yelo at pinagsabihan ng todo. Di inaasahan na intriga si Tae-jin sa matatag na ugali ni Sarah. Hindi niya alam na pukaw nito ang hangarin niyang lupigin siya. Nagsimulang manakit si Tae-jin kay Sarah. Umalis sana si Sarah pero pinigilan siya. Nakita niya ang posibleng mangyari sa kanya. Sa kritikal na sandali, yumuko siya. Talagang nabaliw si Tae-jin kay Sarah. Tumakbo si Sarah pero may nabanggang lalaki. Si Seon-woo pala, nakabagong Amerikana. Nakatingin pala si Jinmo at nakita si Sarah na nanganganib kaya sinabi kay Seon-woo pero may bantay sa pinto at hindi basta makapasok ang mga tao. Nagpalit muna ng damit si Seon-woo bago siya nakapasok at mabilis na inilabas si Sarah. Habang paalis, tiningnan ni Sarah si Seon-woo nang may pagmamahal, unti-unting lumalapit. Kinakabahan si Seon-woo at tila may inaasam pero tinanong siya ni Sarah kung anong iniisip niya. Nakita pala ni Sarah sa mata ni Seon-woo na may lihim na nagbivideo sa likod niya. Niyakap niya ito at sinabi ang nakita pero kahit ilang minuto nang nagmasid, walang nakitang kahina-hinala si Seon-woo. Dahil sa pagkabalisa ni Sarah, napilitan si Seon-woo na pigilan siya. Pagkatapos, hinubad niya ang damit ng lalaking nakamaskara. Talagang may nakatagong kamera. Tumakbo sana ang nakamaskara pero natisod siya ni Sarah. Nang tanggalin ang maskara, nalaman nilang manager pala ito, may profesional na gamit. Sa unang tingin, mukhang sanay na kriminal. Inamin niyang inutusan ng boss na i-video ang babaeng artista ng hubad para pilitin ito. Ngayon, gusto niyang gumawa ng iskandalo kay Seon-woo para mapilitang pumirma ng kontrata. Para sa ebidensya, ginamit ni Seon-woo ang telepono ng manager para mag-text sa boss. Sinabi niyang nahuli siya at hinahanap ni Seon-woo ang ibang mga video. Nang malapit ng burahin ng boss ang video, biglang lumitaw si Seon-woo. Nang maharap ang tatlo, nawalan ng pagkakataong tumakas ang boss. Sa takot, sinubukan niyang lunukin ang memory card pero nasabit ito sa lalamunan. Hinampas ni Seon-woo at Jinmo ang lalamunan niya para umubo, pero walang nangyari. Para maiwasan ang pagkabulon, gumawa si Sarah ng mahusay na first aid. Inilura ng boss ang memory card kasama ng uhog. Pinulot ni Sarah ang memory card at ibinigay kay Seon-woo na nagulat. Si Kwang Hui naman ay nahanap ang kotse at nakita ang mga ebidensya at baril. Agad silang humingi ng DNA test at inaresto ang suspect. Sabay-sabay, bumalik agad ang tatlo sa bahay para panoorin ang video. Nakita nila na may suot na pulseras ang babae mula sa Children's Cancer Group. Napansin din ni Sarah ang Christmas tree keychain sa bag ng stalker, kumpirmasyon na siya ang nasa bahay ng artist noong gabi ng krimen. Ngunit kahit nag-zoom in, hindi nakita ni Seon-woo at Jinmo ang keychain na iyon. Hindi maipaliwanag ni Sarah, kaya nagdahilan na lang siya na gabi na at kailangan ng umalis. Pero tinawag siya pabalik ni Seon-woo at tinanong kung may nakalimutan siya. Akala ni Sarah ay pasasalamat sa pagsagip sa kanya pero pinalala ni Seon-woo na ibalik ang kwintas. Nahihiyang inalis ni Sarah ang kwintas. Nakita niyang maingat itong itinago ni Seon-woo. Naisip niya, mas mayaman, mas kuripot ata. Nang malaman niyang 1 bilyong won pala ang kwintas, nagulat si Sarah. Hindi siya makapaniwala at bigla na lang hinawakan ang kanyang leeg. Pagdating sa bahay, tinanong agad ni Nahi si Sarah kung nagnakaw siya ng mamahaling damit dahil ang suot niya ay nagkakahalaga ng 1 milyong won, kalahating taon ng kanyang sweldo. Patuloy na tinanong ni Nahi kung may sideline ba si Sarah. Sagot ni Sarah, ang nangyari ngayon ang pinaka-exciting na karanasan sa buhay niya. Kinabukasan, nang maproseso ang larawan, nakita na ni Seon-woo ang keychain ng Christmas tree. Doon nila napagtanto ni Jinmo na totoo pala ang sinabi ni Sarah at baka nga may espesyal siyang kakayahan. Para patunayan ulit ang kakayahan ni Sarah, umakyat si Seon-woo sa bubong at tinawag siya. Sinabi niyang may regalo siya pero kailangan niyang tumingin sa gilid ng bubong ng kumpanya. Nang tanggalin ni Sarah ang salamin at makita ang mga salita sa itaas, natuklasan ni Seon-woo ang lihim niya. Para subukan pa siya, nagkunwaring nahulog si Seon-woo. Akala ni Sarah ay talagang nahulog siya, kaya sumigaw. Sa reaksyon niya,
Natiyak ni Seon-woo na nakikita nga niya ang bawat galaw nito. Kung si Sarah ang kanyang assistant, mas madali ang paglutas ng kasong ito. Habang nag-uusap sina Seon-woo at Jinmo ng susunod na plano, biglang tumunog ang alarma. Sa CCTV, nakita nila si Secretary Hong na kumakatok ng desperado sa pinto. Bago pa niya magamit ang huling lakas para kumatok, binuksan ni Seon-woo ang pinto. Pagkatapos, nakita ni Seon-woo sa kamay ni Secretary Hong ang pulseras na kapareho ng sa pinatay na artista. Lumabas na ang pulseras ay simbolo ng pagmamahal sa mga batang may cancer. Pagkarinig nito, tumakbo si Seon-woo sa lihim na elevator patungo sa opisina ng abogado sa basement. Ang dalawang lugar ay dinisenyo para magkakonekta sa isa't isa. Samantala, natuklasan ni Jinmo na ang anak ng suspek ay nasa listahan din ng donasyon. Lumabas na ang koneksyon ng suspek at babaeng artista ay ang batang ito. Habang nagbibihis si Seon-woo para mag-imbestiga, may narinig siyang kaguluhan sa ibaba. Nagkaroon pala ng promo ang tindahan ni Nahi na nag-akit ng maraming empleyado ni Seon-woo. Kung bababa siya ngayon, tiyak na makikilala siya ng mga tauhan. Si Jinmo, puno ng tiwala, gustong paalisin ang lahat ng tao. Itinapon niya ang tinapay ni Nahi, tapos binaba ang balloon dummy na pang-welcome. Sinubukan niyang ayusin pero di gumana kaya siya na ang nag-welcome sa mga bisita. Sa huli, si Sarah na ang kailangang sumagip. Nagkaroon din sila ng malalim na pagkakaibigan. Pagdating sa ospital, nakita nilang nandoon na ang pulis para mag-imbestiga. Ang pulis ay kapatid-like ni Sarah, si Kwang Ki, kaya nagtago sila para makinig. Sabi ng nurse, nakalabas na ng ospital ang anak ng suspek. Alam din niyang mabait at mainit ang suspek sa mata ng lahat, pero lihim na minamaltrato ang anak. Kahit agad silang tumawag sa pulis nang malaman ito dahil sa murang edad ng bata, hindi niya naiwasan ng ama. Nang oras na yon, nabalitaan ni Ahra na may search warrant na. Kaya agad silang pumunta sa bahay ng suspect pagkaalis ng pulis. Nakita ni na Seon-woo at Sarah ang babaeng artist sa litrato sa ospital. Ang batang hawak niya ay anak ng suspect. Kilala siya bilang taong maghihigante kung may umaapi. Pero hinayaan niya ang suspect na sundan at abalahin siya ng matagal. Ibig sabihin, may lihim silang koneksyon. Samantala, nalaman ng pulis na ang suspect pala ay isang drug addict. Ginamit niya ang pera para sa anak para bumili ng droga. Siguro dahil wala siyang pera kaya tinutugis niya ang babaeng artista. Narinig din sa kapitbahay na marahas siya sa asawa kaya umalis ito sa bahay. Sa oras na iyon, napansin ni Kwang Ki na may kakaiba sa sulok ng silid. Nang itaas niya ang kumot, nakakita siya ng maraming dugo. Kaya pala tumakas ang asawa at hindi na bumalik. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, ipinadala si Sarah sa ospital ayon sa plano ni Jinmo. Doon, sila ni Seon-woo ay inakala ng mga kapwa-pasyente na bagong kasal. Para maiwasan ang pagdududa, umamin na lang si Seon-woo na bagong kasal nga sila. Nang mga sandaling iyon, inanunsyo ng nurse na magpapacheck up si Sarah sa pangangasiwa ng matandang kasama sa kwarto. Maingat na tinulungan ni Seon-woo si Sarah na lumabas. Bigla, tumunog ang cellphone sa kama ng ospital. Nang malaman ni Nahi na nagpatingin si Sarah sa cardiologist, agad siyang pumunta sa ospital. Ginagamit ni Seon-woo ang lahat ng oras para sa impormasyon, pero sa mata ng kasama, naging taksil siya. Tinanong niya ang head nurse kung pumasok siya noong Hunyo 8, araw ng insidente. Nagulat ang head nurse sa tanong, pero tiningnan pa rin ang schedule at sinabing night duty siya. Sinabi ni Seon-woo na nahirapan siya at umalis na. Sinabi niya kay Jinmo sa headset na siya sa atin ang kinaroroonan ng mga pediatric nurse ng gabing iyon. Malinaw ding narinig ng head nurse ang sinabi niya. Pagkatapos mag-check, pinigilan ni Sarah ang kanyang roommate. Sinabi nito na may lihim siyang sasabihin bilang paggalang kay Sarah, kapwa babae. Pagkatapos, nang walang sinabi, hinila niya si Sarah palayo. Kontrolado ni Jinmo ang sitwasyon sa kotse nang biglang may narinig siyang preno. Nakita niyang galit na galit si Nahi. Agad niya itong hinabol at sumigaw. Natakot si Nahi at tumigil. Hinawakan ni Jinmo si Nahi na parang magtatapat ng pag-ibig habang ang matandang roommate ay akalay ligtas sa banyo. Seryosong kinausap si Sarah. Sinasabing disiplinahin ang asawa, dating ama ni Han-suk, na may relasyon kay Nurse Shim sa katabing silid. Habang iniisip ni Sarah ang koneksyon ni Nurse Shim sa kaso, bigla niyang narinig ang sigaw ni Jinmo sa kanyang headset. Talagang pumunta si Nahi sa ospital para hanapin siya. Sa sandaling iyon, sinusubukan pa rin ni Jinmo na makapaghintay. Sobrang nag-aalala si Nahi, kaya di niya ito pinansin. Alam niyang si Saray nagtatrabaho kahit may lagnat na 38 degrees. Hindi naman siya basta-basta pupunta sa cardiovascular. Nang marinig ang sunod-sunod na paratang ni Nahi, nawalan ng pasensya si Jinmo at ininom ang kape para kumalma. Sa huli, hindi na nakatiis si Nahi at umalis na. Bigla na lang bumagsak sa sahig si Jinmo. Samantala,
Tatawagan sana nina Sunwoo at Sarah si Jinmo, pero hindi nila ito makontak. Noon din, tinawagan ni Hee si Sarah at sinabi na dinala si Jinmo sa emergency room. Pagdating ni Sarah, hindi pa man nakakapagtanong si Hee, nagulat na siya. Tinanong ni Sunwoo si Hee kung binigyan niya ng gatas si Jinmo. Sagot ni Hee, ininom niya lahat at bakit niya alam na allergy si Jinmo sa gatas. Tanong ni Hee kay Sarah bakit bigla siyang sumakit ang puso at kailangang maospital. Nang matiyak na ayos na si Sarah, pumayag na si Hee na umuwi. Una, gusto ni Sunwoo umuwi't matulog pero pinaalalahanan ng matandang roommate kaya nagsara ng kurtina at nakipag-agawan ng tulugan kay Sarah. Kinabukasan, nang buksan ng matandang roommate ang kurtina, nakakita siya ng nakakagulat na eksena. Natulog si Sunwoo sa kama pero reklamo ng reklamo na matigas daw ito at masakit sa katawan, habang ang may sakit niyang asawang si Sarah ay natulog sa folding bed. Pagkakita nito, agad pinagalitan ng matandang roommate si Sunwoo. Mabilis na ginising ni Sunwoo si Sarah at sinabihan bumangon. Sumigaw ang matandang roommate na tulungan niya ang asawa niyang tumayo. Noon, naglabas ng almusal ang matandang roommate na may inis na mukha. Sa pagkakataong ito, mas matalino na si Sunwoo. Natuto siya sa iba, itinaas ang hapagkainan at doon inilagay ang pagkain. Pero patuloy pa ring pinuna siya ng matandang roommate. Gusto rin ni Sarah disiplinahin ang umaapi sa kanya kaya nagkunwaring manhid ang pulso. Gaya ng hinulaan niya, sinabihan ng matandang roommate si Sunwoo na pakainin si Sarah. Walang choice, kailangan niyang sumunod. Di inaasahan, sinabi ni Sarah na gusto niyang kumain ng karne. Tumingin si Sunwoo sa kabilang panig at nagpatuloy sa pagpapakain ng karne kay Sarah. Matapos ang ilang pagsisikap, sa wakas ay napakain na niya ito. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Secretary Hong na nakatingin sa kanya. Nang makitang sumusunod sa likod, natakot si Sunwoo at tumakbo palayo. Pero hindi siya tinigilan ni Secretary Hong. Kahit masakit ang paa, patuloy pa rin niyang hinabol si Sunwoo. Nang makita ni Sunwoo si Sarah, parang nakakita siya ng tagapagligtas. Nang makitang papalapit si Sunwoo, halos himatayin si Sarah sa gulat. Mabilis na tinakpan ni Sunwoo ang bibig niya at hinila siya palayo. Sa malas, nalinlang nila si Secretary Hong at nakatakas. Napagkasunduan nilang tatlo na kahina-hinala si Nurse Shim na binanggit ng matanda. Bukod dito, hindi siya pumasok sa gabi ng insidente. Gayunman, natuklasan ni Jinmo na nagtrabaho rin siya bilang Latin dance instructor at may klase sa gabi ng insidente na naging malakas na alibi. Habang naguguluhan sila, napansin ni Sarah na may panulat ang isang nurse na may keychain na kahawig ng nasa backpack ng suspect. Nang magtanong, nalaman nilang pag-aari ito ng head nurse. Tinanong ni Sunwoo ang isang nurse kung nagtrabaho ang head nurse noong Hunyo 8. Sinabi niyang umalis ang head nurse ng 2 oras ng mas maaga. Malinaw na nagsinungaling ang head nurse dahil may sapat siyang oras para makarating sa krimen. Doon nila napagtanto na mali ang kanilang hinahanap. Ang tunay na suspect pala ay ang head nurse. Noon din natagpuan ni Jinmo ang maleta ng suspect sa trunk ng kotse ng head nurse. Natuklasan din niya ang mga lugar na madalas nitong puntahan sa navigation system ng kotse. Nagpalit na rin ng damit ang head nurse at naghahanda ng umalis sa trabaho. Bago siya tumawag, maingat niyang ginawa ito. Ginamit ni Sarah ang supervision para isaulo ang numero. Nang umalis ang head nurse, tinawagan nila ulit ang numero. Nanlaki ang mata ni Sunwoo at ibinaba agad ang telepono. Bigla namang tumalikod ang head nurse. Ngunit nang makita sila, tumakbo ito at hinabol nila. Di nila nahabol dahil di pamilyar sa daan at maraming tao. Mabuti na lang, nagamit ni Sarah ang kanyang supervision. Kahit nagpalit ng damit, nakita pa rin siya ni Sarah. Nang maiulat kay Seonwoo ang kanyang lokasyon, sinundan ni Sarah ang head nurse sa stockroom. Ngunit pagpasok niya, iniksyonan siya ng pampamanhid ng head nurse, kaya nawalan siya agad ng malay. Nakatanggap ng balita si Seonwoo at nagmadaling pumunta. Nang makita ang nahulog na earpiece, naisip niyang may nangyari kay Sarah. Maingat siyang lumapit at nakitang dahan-dahang nagsasara ang pinto ng stockroom. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Sarah na nakahiga roon. Nang lalapit na si Seonwoo, sinugod siya ng head nurse na may hawak na bakal na tubo. Madali siyang napigilan ni Seonwoo, ngunit bigla siyang inambus at tinamaan ng pampamanhid. Nang mag-alala si Jinmo sa kotse, nakita niya ang head nurse na umaalis. Nalito siya kung hahabulin ba ito o ililigtas ang iba. Nang magkamalay sina Seonwoo at Sarah, nakita nilang nakatali sila gamit ang IV tubing. Habang mas nahihirapan sila, mas humihigpit ang pagkakatali. Sa huli, nakaisip si Seonwoo ng matalinong paraan. Ngayon, bibig na lang nila ang magagamit para makaalpas. Akala ni Sarah sisigaw sila, pero suhestyon ni Seonwoo, gamitin ang bibig. Pumayag si Sarah, pero di nakayanan ni Seonwoo ang kiliti at nabigo. Sinisipan niya si Sarah na wala raw magawa. Nang dumating si Jinmo sa lugar, may narinig siyang kakaibang tunog. Pagbukas ng pinto, nagulat siya sa nakitang eksena.
Nagsorry si Jinmo sa panghihimasok at isinara ang pinto. Halos himatayin ang dalawa sa loob sa sobrang frustrasyon. Mabuti na lang, nagbibiro lang pala si Jinmo. Pagkalabas nila, dumiretso sila sa address ng head nurse. Sabi ni Jinmo, nagsabwatan ng nurse at suspect para sa pera. Pero hindi sumang-ayon si Seon-woo sa teoryang iyon. Iginiit niya na buhay pa ang babaeng artista dahil narinig niya ang boses nito sa tawag na yon. Biglang may puting kotse na lumapit. Bigla, iniikot ni Seon-woo ang manibela, halos magbanggaan ang dalawang sasakyan. Tinanong ni Jinmo kung anong ginagawa ni Seon-woo, pero hindi siya sumagot at bumaba. Lumabas na ito pala ang kotse ng head nurse. Binuksan ni Seon-woo ang likurang pinto at nakita ang pinatay na babaeng artista sa loob. Nalaman na bigla palang nabuntis ang babaeng artista matapos makipag-ugnayan kay Tae-jin. Handa siyang isuko ang magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Ngunit para parusahan siya, sinuhol ni Tae-jin ang head nurse na sabihing patay ang sanggol. Kaya nag-volunteer siya sa ospital tuwing may oras sa loob ng 7 taon, nag-aalaga ng mga batang may sakit. Isang araw, nakilala niya si Han-suk at parang kilala na nila ang isa't isa noon pa. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang head nurse na nagsinungaling sa kanya. Doon niya napagtanto na 7 taon na siyang nilinlang. Nakita ang mga marka sa anak, sumumpa siyang paparusahan si Tae-jin sa panlilinlang. Pumasok ang idolo sa bahay at kinuha ang kwintas, Tears of the Queen. Akala'y alam na ang kahinaan ni Tae-jin, pero sa 2 araw, ninakaw ang kwintas. Una, inakala niyang nakuha ni Tae-jin, kaya hindi niya ito inireport sa pulisya. Ngunit muntik siyang tamaan ng headlight at binantaan ni Tae-jin na ibalik ang kwintas. Doon niya napagtanto na may ibang nagnakaw nito. Kung matutuklasan ito ni Tae-jin, mapanganib ang kanyang buhay. Kaya't sa tulong ng head nurse, ninakaw niya ang kotse ng kanyang foster father. Nagbuhos siya ng pekeng dugo at nagdrag ng maleta para gumawa ng pekeng krimen. Hindi lang puksain si Tae-jin ang layunin ng babaeng artist, kundi maghiganti rin sa ama-amahan ng anak. Ngunit si Seon-woo ang dumating sa bahay na iyon. Nakilala niya na sinadyang i-stage ang crime scene. Napansin din niya ang bakas ng mga tropeyo sa mesa. Sinisiyasat ni Seon-woo ang kaso para alamin ang pinagmulan ng kwintas na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang ina 20 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, hiniling ng babaeng artist na pakawalan muna siya. Nangangakong ihahayag ang katotohanan pagkatapos ng operasyon ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na kung mag-antala pa sila, aalis na ang eroplano at kung hindi sila makasakay, mawawala ng operasyon si Han-suk. Nakita ni Sarah ang matatag at maunawain na bata kaya nadurog din ang kanyang puso. Hinila niya si Seon-woo at pinigil magtanong. Ngunit dahil lumitaw ang kwintas ng ina, hindi sumuko si Seon-woo. Maya-maya, nakarinig sila ng kotse. Pagbukas, nakatakas na sila at na-inject din si Jinmo ng pampamanhid. Habang naghihintay kay Jinmo, tiningnan niya ang mga painting. Nang magising, pinakiusapan niya si Jinmo na hanapin ang kotse ng babae. May lihim silang inilagay na tracking device bago pumasok. Sinundan nila ang lokasyon at pumunta sa ospital. Pagod ang bata pero matapang na sinabing ayos siya at sasakay ng eroplano. Nang aalis na sila, pumasok ang grupo ni Seon-woo. Halos bumagsak na ang babae, tinanong kung kailangan ba niya maging ganun. Ipinaalala ni Seon-woo na kapag hindi sumunod sa kasunduan, hahanapin sila kahit saan. Nilinaw din niya na ginagawa niya ito para kay Han-suk. Sinabi ni Seon-woo na darating ang kanyang pribadong helicopter sa loob ng 1 oras. Nagpaalam si Han-suk at habang ngumingiti sina Sarah at Jinmo, bumulong ang babaeng artista kay Seon-woo. Natapos na ang misyon at wala nang responsibilidad si Sarah. Hiniling ni Seon-woo na pumirma siya ng kasunduan sa pagiging kompidensyal. Umalis si Sarah nang hindi lumingon. Akala nila galit siya, pero hindi komportable dahil sa maling pag-unawa kay Seon-woo. Inakala niyang bastos ito pero iniimbestigahan lang pala ang kaso ng kanyang ina. Bigla niyang naalala ang damit na isinuot niya sa bar. Napagkasunduan nila na magiging kanya ang damit pagkatapos ng misyon. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang nakalak ang pinto ng kotse. Hinanap ni Sarah si Jinmo, pero walang tao nang buksan niya ang pinto. Pumasok siya at tumingin sa pader na puno ng libro, hindi makapaniwala. Bigla na lang, nang mahawakan niya ang isang libro, gumalaw ang pader. Namangha si Sarah sa basement na puno ng teknolohiya. Nang makita niya ang mga larawan sa mesa, tumigil siya sa paglakad. Sa oras na iyon, hindi alam ni Seon-woo na may babae sa kanyang lihim na silid. Pagkatapos mag-ehersisyo, pumunta siya sa sala at nakita ang damit sa mesa. Dahil sa kuryosidad, sinuot ni Seon-woo ang damit, naalala ang pagsuot ni Sarah nito. Bigla, may tawang pumutol sa kanyang ginagawa.
Nang makita ni Seonwoo si Sarah, wala siyang choice kundi lumabas. Buti na lang dumating si Jinmo, iniabot ang jacket kay Seonwoo at nabawasan ang kahiyaan. Nang makabawi, binalaan ni Seonwoo si Sarah na huwag sabihin ito kanino man. Tiniyak ni Sarah na hindi siya magsasalita, kinuha ang damit at umalis. Sinabi ni Jinmo kay Seonwoo na alam na ni Sarah ang lahat, pati ang katawan niya kanina. Pagbalik sa silid, naalala ni Sarah ang araw na binigyan siya ni Seonwoo ng painting. Agad niyang ipinadala ang anonymous na larawan sa pulisya. Natagpuan nila ang lugar na kahawig ng nasa painting. Matapos maghukay, natuklasan ng pulisya ang bangkay ng babaeng nakabalot sa tela. Sa malinaw na ebidensya, hindi maitatanggi ng suspek ang kanyang pagkakasangkot. Kahit walang kinalaman sa babaeng artista, pinatay pa rin niya ang kanyang asawa. Samantala, nakahiga si Sarah sa kama, hindi makatulog. Ang babae sa base ni Seonwoo ay kamukha ng nakita niya noong bata pa. Mukhang sa wakas ay nasaktan na nga siya. Ngunit bukod doon, wala nang maalala pa si Sarah. Kinabukasan, masayang kinuha ni Sarah ang perang kinita sa damit at nakipagkita kay Nahi. Ngunit bigla niyang nakasalubong si Gwang-hee na kumuha ng karagdagang pahayag. Sinamantala ito, tinanong ni Sarah si Gwang-hee tungkol sa pagkawala ng kanyang alaala. Noong bata pa si Sarah, muntik na siyang mamatay dahil sa kapangyarihang nagdulot ng amnesia. Ngunit nag-alinlangan si Gwang-hee na magbahagi pa at pinaalalahanan si Sarah na iwasan ang panganib. Sa kabilang banda, nag-iisa si Seonwoo sa base na nag-iisip ng isang bagay. Iyon ang babala ng babaeng artist na mag-ingat kay Taegon. Naalala niya ang huling pagkikita sa club kung saan nagulat si Taejin nang makita ang kwintas ni Sarah. Baka nga may kaugnayan ang kwintas kay Taejin. Pagkatapos tulungan ni Jinmo ang batang estudyante, bumaba sila sa base at pinag-usapan ang plano na dapat siyasatin si Taejin. Iminungkahi ni Jinmo na sundan ni Sarah ang suspek. Una, tutol si Seonwoo dahil delikado ito. Pero nang makumbinsi ni Jinmo, pumayag din si Seonwoo. Nang gabing iyon, tinawagan ni Seonwoo si Sarah. Pinipigilan niya ang damdamin habang inaakit siya sa trabaho bukas. Natuwa si Sarah pero nagpanggap na kalmado. Tinanong niya bakit dati raw hindi siya kailangan. Sabi ni Seonwoo kailangan na siya ngayon pero hindi naman sobra. Nagtatanong pa si Sarah kung talagang hindi siya kailangan. Sa wakas, tinanggap ni Seonwoo na dapat siya nga. Sa pagkakataong ito, talagang natuwa si Sarah at ngumiti ng maliwanag. Kinabukasan, nasa opisina sina Jinmo at Seonwoo pero wala si Sarah. Hindi makapaniwala si Seonwoo na binabaan siya ni Sarah habang nakita ni Jinmo sa screen na tumakas si Sarah. Bumaba sila agad para tanungin si Nahi na nagsabing tumawag kay Sarah ang babaeng si Sua. Bigla na alala ni Jinmo na Sua din ang pangalan ng babaeng nakilala niya kahapon. Pagkatapos, nagmaneho sila papunta sa ampunan kung saan nakatira si Sua. Doon nalaman ni Seonwoo na galing din pala si Sarah sa lugar na iyon. Nagsikap si Sua para kumita para sa mga kapatid niya sa ampunan. Sabi ng direktor, kinuha ni Sua ang kanyang savings book at umalis kanina. May nakita silang kakaibang gamot sa basura at litrato ni Sua kasama ang ibang babae. Mukhang may kaugnayan ang problema sa babaeng iyon. Samantala, nakita ni Sarah si Sua sa harap ng tindahang pinagtatrabahuhan niya. Nang makaramdam ng ginhawa si Sarah, nakita niyang kinidnap si Sua ng ilang kriminal. Agad siyang tumawag sa pulis ngunit walang sumasagot. Habang nalilito siya, biglang may tumunog na preno ng kotse. Dumating si Seonwoo sa tamang oras. Sinabi niya kay Sarah na sumakay at hinabol nila ang sasakyan ng mga kriminal. Kahit gaano kabilis sila, hindi nila maabutan ang kotse. Salamat sa paningin ni Sarah, nasundan nila ang direksyon ng sasakyan. Sa wakas, nakita nila itong nakaparada sa mataas na lugar. Bubuksan na sana ni Sarah ang pinto para sagipin si Sua, pero pinigilan siya ni Seonwoo. Ipinaliwanag niya na maraming tao sa loob at walang silang laban. Kung pumasok sila, baka mahuli rin sila kasama si Sua. Habang nagpaplano sila, dinala si Sua sa isang abandonadong pabrika. Lumabas na ang kanyang kaibigan ay may utang dahil sa droga at ginagamit siya ng mga bugbog para bayaran ito. Nanood si Sua nang may pighati habang nakahiga ang kaibigan ng walang malay. Ibinigay niya ang lahat ng pera sa mga gangster, nagmakaawa na palayain ang kaibigan at sila. Hindi inaasahan, tumanggi ang mga bugbog at gusto pang panatilihin si Sua. Tiningnan siya ng malaswang mula ulo hanggang paa, sinasabing bibigyan siya ng trabahong kikitaan. Kaya tinakot sila ni Sua,
nagbantang pulis ang kanyang kapatid. Tumayo ang isang bugbog at sinampal siya sa mukha. Tapos ay itinali siya. Biglang may kumatok, hinikayat ang mga tao sa loob na lumabas para sa pagkain. Nagtatanungan sila pero walang umorder ng anuman. Ngunit sinabi ng tao sa labas na tama ang address dito. Binuksan ng dalawang bugbog ang pinto at nakita si Seon-woo na naka-helmet. Pagkatapos sumenyas kay Sarah, pumasok siya sa loob. Sinimulan ng mga bugbog sarado na suriin ang laman ng bag ni Seon-woo. Pero nang buksan nila ito, nagulat sila. Bago pa sila makagalaw, mabilis silang napatumba ni Seon-woo. Pagkatapos, nag-activate siya ng mga smoke bomb mula sa bag para bulagin ang natitirang mga gangster. Sa ilang mabilis na galaw, madali niyang pinabagsak ang buong gang. Samantala, pumasok si Sarah sa likurang pinto para iligtas si Soa. Pagdating niya sa kama ni Soa, isang bugbog sarado ang sumalakay. Kinidnap si Soa at idiniin ang kutsilyo sa leeg nito. Wala nang magawa si Seon-woo kundi itaas ang kamay at sumuko, hindi makatulong. Sa loob ng bodega, parehong nakatali sina Seon-woo at Sarah. Akala ng mga bugbog sarado, ulila lang siya, kaya kahit madakip, walang hahanapin sa kanya. Pero di nila inasahan na magdudulot ng malaking gulo. Binalaan ni Sun-woo ang mga goons na pakawalan siya bago lumala. Dagdag pa niya kung may tapang sila, gawing malaking issue to. Ano bang kahanga-hanga sa pagkidnap ng bata? Nagalit ang gon at sinuntok si Sun-woo sa tiyan. Tumawa si Sun-woo nang may galit. Di niya inakala na isang araw, siya, isang chairman, bubugbugin ng mga goons. Nang susuntukin siya ulit, biglang tumunog ang alarma. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Jinmo, naka-uniforme pang combat. Itinaas niya ang baril, nakatayo sa gitna ng hukbong poster, kaya natakot ang mga goons. Bago umalis, kinuha nila ang dalawang babae. Sumigaw si Jinmo na huwag gumalaw, pero nang tumingin, sina Sarah at Sun-woo na lang ang natira. Tumakas ang mga goons sa labas at nalaman na naloko sila. Nang habulin sila ng tatlo sa labas, umalis na ang itim na kotse. Kinuha ng isang salarin ang mga susi ni Jinmo. Labis na nag-alala si Sarah nang makitang dinukot ang kapatid, kaya hinabol niya. Hinabol sila ni Sun-woo dahil nag-aalala, ngunit naiwan si Jinmo nang hindi sinasadya. Tumakbo si Sarah sa bundok ginamit ang supervision sa kotse. 10 segundo lang ito, kaya sumakit ang ulo niya. Ngunit nagpumilit si Sarah at nakita niya ng malinaw ang plaka ng kotse. Nang malapit siyang himatayin, niyakap siya ni Sun-woo para hindi masagasaan. Maingat niyang hinawakan ang ulo nito. Tiningnan ni Sarah ang mukha ni Sun-woo. Bago siya nawalan ng malay, nakita niya ang eksena ng gabing iyon. Nang nakita ni Sarah si Nasua, pinahirapan sila. Parurusahan ng batas ang mga salarin. Nakahiga si Sarah sa kama ng tagapag-alaga sa ospital, hindi makatulog. Inuulit niya ang mga imahe sa isip bago nawalan ng malay, laging iniisip ang eksena. Ngayong natagpuan na si Sua, kailangan nilang siyasatin ang pinagmulan ng kwintas ng ina ni Sun-woo. Noong gabi ng pagpatay sa ina ni Sun-woo, suot niya ang kwintas na biglang nawala. Lumitaw ang kwintas matapos 20 taon at sa mga pahiwatig, tiyak na mahahanap nila ang mamamatay tao. Kinabukasan, formal na nagbihis si Sarah bilang sekretarya ni Taijin ayon sa plano ni Seon-woo. Nagdududa siya dahil kinuha ang kwintas sa safe ni Taijin at nagpapadala ito ng tao para hanapin ang may suot. Ngunit, ang pinakamapanganib na lugar ay maaari ring maging pinakaligtas. Bukod dito, sobrang lasing si Taijin noon, kaya hindi niya makikita o matatandaan ng malinaw ang mukha ni Sarah. Kaya, naniniwala si Sun-woo na hindi siya makikilala ni Taijin. Nang makahanap si Sarah ng tamang lugar para sa kamera, pumasok si Taijin. Nagpakilala siya bilang bagong sekretarya at humingi ng pahintulot magsimula. Bigla, tinawag siya pabalik ni Taijin. Habang kinakabahan si Sarah, sinabi lang nito na itabi ang basahan. Mabilis niyang kinuha ito at tumakbo palabas. Natapos niya ang misyon ng mahusay at walang kapintasan. Habang nagdiriwang si Sarah, may tumawag para kay Taijin. Agad niyang inilipat ang tawag sa loob. Habang nag-iisip na angkop siya bilang sekretarya, sumugod si Taijin at pinagalitan siya. Tinanong niya kung baliw ito sa paglilipat ng tawag sa loob palagi. Nang naguluhan si Sarah, sinabihan siya ni Taijin na ihanda ang mga dokumento. Napaisip si Sun-woo habang pinapanood si Sarah na masigasig magtrabaho. Sa pulong, nagsuot si Taijin ng shades para itago na siya'y inaantok. Nang pumasok ang Pangulo, tumayo ang lahat para batiin siya. Mahimbing pa ring natutulog si Taijin.
walang kaalam-alam sa nangyayari. Mabilis siyang ginising ni Sarah at gumamit ng mga kulay na panulat para magtala ng nilalaman ng pulong. Pagkatapos sumulyap sa mga tala ni Sarah, nagsalita si Taijin ng seryoso, hindi alam na isa siyang katatawanan sa lahat. Bigla, pinalitan ni Sarah ang mga dokumento niya, kaya't nagalit si Taijin sa kawalan ng tamang paghahanda. Agad na pumagitna si Kalihim Kim para ipagtanggol si Sarah. Pinuna ni Sun Woo si Taijin bilang tagapangulo na hindi alam ang nilalaman at nagbunton ng galit sa kanyang tauhan. Nahiya si Taijin sa harap ng lahat at agad na nagdesisyong tanggalin si Sarah sa trabaho. Ngunit tumutol si Kalihim Kim, kaya napansin ni Sun Woo na talagang nakikinig sa kanya si Taijin. Dahil curious, tinawagan niya si Jin Mo para maglagay ng tracker sa kotse ni Taijin. Nang gabing iyon, sinundan ni Sun Woo si Taijin sa isang mamahaling bar. Sinuhulan niya ang waiter na maglagay ng bag sa ilalim ng fruit plate. Narinig niyang humingi si Taijin ng litrato kasama ang mga kaibigan, kasama si Sarah. Hindi gaanong malinaw, pero sapat na para magduda si Taijin. Gustong umuwi ni Sun Woo, pero may babaeng humarang sa daan niya. Dahil sa abala, nakita siya ni Taijin. Labis na naghinalang may sumusunod sa kanya si Taijin. Sinabi ni Seon Woo na, "Huwag mag-alala," saka umupo, naghintay ng darating. Di inaasahan, umupo rin si Taijin, gustong makita kung gaano katagal magsisinungaling si Sun Woo. Napilitan si Sun Woo na tawagan si Secretary Hong, pero nagulat siya nang biglang marinig ang boses nito mula sa likod. Lumingon silang dalawa at nakita si Secretary Hong na nangunguna sa grupo ng mga empleyado para sa hapunan, masayang kumakaway. Mabilis na kumaway si Seon Woo nang masigasig, nagkukunwaring may lehitimong dahilan siya para nandoon. Nalito si Taijin, hindi makapaniwala na may plano pala si Seon Woo sa secretarial team. Tuwang-tuwa ang mga kawani, di inaasahang aanyayahan sila ng chairman at direktor ng kumpanya sa hapunan. Isa sa mga sekretarya ay talagang natuwa nang makita si Secretary Kim. Pagkaupo nila, nag-text si Sun Woo kay Sarah, hinihimok siyang umalis agad. Ngunit hindi pinayagan ni Taijin na umalis si Sarah. Hinilan niya ito palapit at pinilit na manatili. Walang magawa, sumama na lang si Sarah sa grupo, umiinom ng umiinom. Nang malasing na siya, nagsimulang maglabasan ng mga lihim ang mga sekretarya. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, tinawag na baliw si Taijin ng mga kawani. Mukhang ang kanyang estilo talaga ay nagpapagalit sa mga tao. May nagtapat ng pag-ibig kay Secretary Kim ng maalab, pero nanatili siyang tahimik at may itsura ng pagkasuklam. Nang mahirapan si Sarah, si Secretary Kim ang dumating para iligtas siya. Kahit mahirap ang hapunang ito para kay Sarah, mabutit hindi ito mapanganib. Nang mag-alala siya sa taxi, mabait na nag-alok si Secretary Kim na ihatid siya. Si Sun Woo naghihintay sa gilid ng daan, nagseselos at hindi makapagsalita. Nang tumanggi si Sarah, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Pero di siya makapag-imbita kay Sarah dahil sa kanyang pride. Nakitang natisod si Sarah kaya inisip ni Sun Woo na kaya niya at mabilis na umalis. Pero pagkalayo-layo, napansin niyang wala na si Sarah sa paningin. Kinabahan siya, bumaba ng kotse at hinanap si Sarah. Kumbinsido rin siya na dahil empleyado niya si Sarah kaya siya nag-aalala. Nakita niya si Sarah sa bus stop, hindi umaalis. Naisip ni Sun Woo na sobra pala ang pag-aalala niya. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagkahilo si Sarah. Akmang hahawakan siya ni Seon Woo, pero nilunok ni Sarah ang pagsusuka. Napilitan si Seon Woo na pasanin si Sarah, pero muling gumala ang mga kamay nito sa kanya. Samantala, hindi rin nagpahuli si Jin Mo. Sumayaw siya sa dance floor kasama si Nahi, may kakaibang galaw. Sa kabilang dako, sa wakas ay naiuwi na ni Sun Woo si Sarah. Sobrang pagod na siya, halos hindi na makahiga. Bigla namang bumangon si Sarah at hinawakan ang mukha niya. Sa kalasingan, napagkamalan niya itong si Nahi. Bulong pa niya, bakit daw kamukha ni Nahi si Seon Woo ngayon? Nainis at napangiti si Seon Woo, pero tinakpan pa rin niya si Sarah bago umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kumatok sa pinto. Tumayo si Sarah para sagutin ito, ngunit naabutan siya ni Seon Woo at sabay silang nahulog sa kama. Kinaumagahan, nagising si Jin Mo sa hindi pamilyar na kama at napansing wala siyang damit. Naalala niya na pagkatapos sumayaw sa nightclub kagabi, nag-inuman siya kasama ang magandang kapitbahay na si Nahi. Bigla, may narinig na tunog ng flushing toilet mula sa banyo. Lumabas si Nahi at nakita si Jin Mo sa hindi magandang kalagayan. Sa sandaling iyon, naalala ni Jin Mo ang lahat ng nangyari kagabi. Pagkalasing, natulog silang dalawa ng magkasama. Nagkunwaring kalmado si Nahi, sinabing babalik sa tindahan at umalis. Ngunit nang makalabas na,
Hindi na siya makapagkunwari, labis na pinagsisihan ni Nahi. Pagkapalit ng damit, tumakbo si Jinmo habang abala si Nahi, pero nahuli pa rin siya. Nahihiya siya, pautal-utal na nagpaliwanag na nag-jogging lang daw siya. Gusto ni Jinmo magpaliwanag tungkol sa kagabi, pero may pumasok na lalaking humihingi ng tinapay. Sinamantala ni Jinmo ang pagkakataon para makalabas ng hindi napapansin, lubos na nag-aalala. Nang gabi ring iyon, nakita ni Jinmo ang lalaking nang aabala kay Nahi kanina. Sinabi ng lalaki na may nalunok siyang kawad sa cake ni Nahi at humingi ng bayad pinsala. Hindi posibleng may kawad sa cake dahil wala silang ganoon, pero nagpilit ang lalaki at nagbantang magdemanda. Biglang lumapit si Jinmo, iniabot ang business card at nagpakilalang abogado ni Nahi. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung saan siya nasugatan. Una, sumigaw ang lalaki na gasgas ng kawad ang bibig niya, pero mahinahon na sinabi ni Jinmo na ang pagkakalat ng maling impormasyon para manakot ay may multang 15 milyong won o kulungan ng 5 taon. Nang marinig ito, agad na natakot ang lalaki. Sinabi ng lalaki na maglalagay siya ng pamahid at baka di nababalik kung gumaling. Noon pa man ay malakas na si Nahi. Bigla siyang nakaramdam ng seguridad mula kay Jinmo. Nang gabing iyon, sinimulan ng tatlo ang investigasyon kay Taijin at ang misyon nila ay hanapin ang kontak niya at sirain ang kanilang ugnayan. Sinadyang lapitan ni Sarah si Taijin, tinapakan pa ang paa ni Seon-woo para maging kapani-paniwala para makuha ang tiwala ni Taijin. Ginamit niya ang super sight para malaman ang password ng phone habang natutuwa si Taijin sa paghihirap ni Seon-woo sa kamay ng sekretarya. Tuwang-tuwa sa nakita, agad nag-imbita si Taijin kay Sarah para sa tanghalian. Sinadya ni Sarah gumamit ng chopsticks para guluhin ang pagkain. Tumalsik ang langis kay Taijin. Agad siyang humingi ng tawad at nag-alok kumuha ng pamalit na shirt sa kotse. Pagbukas niya ng kotse, may nakita siyang paa na nakatapak dito. Mabilis hinila ni Sarah si Seon-woo na nag-abot ng USB para kopyahin ang data ni Taijin. Kung hindi, tatapakan niya ang paa ni Sarah bilang ganti sa nangyari kanina. Napamura na lang si Sarah ng pabulong tungkol kay Seon-woo. Pagbalik, nakita niyang nakalapag ang telepono ni Taijin habang nasa banyo ito. Sinamantala ni Sarah ang pagkakataon, agad na ipinasok ang Type-C connector. Matagumpay niyang na-access ang phone gamit ang password na nakita sa mata ni Taijin kanina. Sina Seon-woo at Jinmo ay nakakonekta na, agad sinimulang kopyahin ang data. Habang lumilipas ang oras, lumala ang tensyon sa tatlo, lalo na kay Sarah. Natatakot siya sa magiging reaksyon ni Taijin, kaya't patuloy siyang sumulyap sa pinto. Bigla, binalaan siya ni Seon-woo na papalabas na si Taijin sa banyo. Nang buksan ni Taijin ang pinto, tinakpan ni Sarah ang telepono ng kahon para magkaroon ng oras. Nang matapos ang kopya, inalis ni Sarah ang kahon at connector, bumalik sa upuan nang walang halatang kaba. Sabay nito, tahimik siyang napabuntong hininga sa ginhawa. Biglang sinabi ni Taijin na parang nagkita na sila dati. Mahinahon na sumagot si Sarah, sinabing imposible yon at nagbiro na pangkaraniwan lang ang kanyang mukha. Sa gayon, muling nilinlang niya si Taijin ng matagumpay. Samantala, sinuri ni Jinmo ang data at natuklasan ang mensaheng nagpapakitang si Taijin ay may pakikipagkita sa isang Sunday sa Jongryong Room. Ngunit, ang numerong ginamit ay galing sa ibang bansa. Kaya't hindi nila ito nasubaybayan. Tumingin si Taijin sa orasan at nang mapansing malapit na ang pakikipagkita, sinabihan si Sarah na umalis ng maaga. Sa oras ding iyon, nalaman ni Jinmo ang pagkakakilanlan ni Sunday. Siya ang pinakahangad na henyo sa R&D sa industriya kamakailan at ang pangalan niya ay Kisun. Ano man ang plano ni Taijin, kailangan nilang pigilan ang pagpupulong at samantalahin ang pagkakataon. Nang bumalik si Sarah, nagbalat kayo silang tatlo bilang chinong customer at pumasok sa restaurant para isagawa ang plano. Nagkunwaring Taijun si Sunwoo at nakipagkita kay Kisung habang si Sarah ay nagpanggap na receptionist. Inescort ang tunay na Kisung sa peking silid ng Cheongryong. Sa totoong silid ng Cheongryong, nakaupo si Taijun kasama si Jinmo na nagpanggap bilang peking Kisung. Ipinakita ni Jinmo ang inihanda ng business card na nagsasabing siya'y mula sa espesyal na grupo ng H Corporation. Nagsinungaling si Jinmo na si Kisung ay may lihim na kontak sa China at kasalukuyang iniimbestigahan. Samantala, nakatingin si Kisung kay Seon-woo nang may pagkalito. Tinanong niya kung nasaan si Taejun. Ginamit din ni Seon-woo ang parehong taktika, sinabi na iniimbestigahan si Taejun ng kumpanya. Kung titigil siya ngayon, hindi na ipagpapatuloy ni Sunwoo ang usapan. Sa kabilang dako, galit na itinapon ni Taejun ang business card at tumalikod para umalis. Natakot si Kisung na mabisto kaya malabo siyang sumagot at aalis na sana. Pinigilan siya ni Sungwoo at sinabing bawal na siyang makipag-ugnayan kay Taejun.
Binalaan din ni Sung Woo si Kisong na huwag sabihin ito kay Taejun. Mabilis tumango si Kisong at nangako si Sung Woo na walang masamang mangyayari. Kung malantad ito, maaaring masira ang reputasyon ng kumpanya. Masaya sila sa tagumpay, di alam na kinunan ni Secretary Kim ang buong pangyayari. Sa susunod, may mahirap na misyon si Sarah, sirain ang blind date ni Chairman Seon Woo. Ang layunin ay palayasin ang babaeng mayaman at maganda. Sa harap ni Yumin, naglandian sila, kaya nagselos at nagalit si Yumin sa tapat nila. Naging pa-cute si Sarah, hiniling kay Sun Woo na pakainin siya ng cake. Pagkatapos, kinain ni Sun Woo ang natira na ikinagalit ni Yumin. Nagalit siya at bigla na lang tumayo at lumabas. Nang umalis si Yumin, binitawan ni na Sun Woo at Sarah ang kamay ng isa't isa. Pero nakita ni Sarah si Secretary Hong sa malapit. Mabilis na nag-isip si Sun Woo at sinabing si Sarah ang kanyang girlfriend. Nilagyan niya ng salamin si Sarah at dinala sa itaas para gantimpalaan. In-order ni Sun Woo ang paboritong ulam ni Sarah na maanghang na tteokbokki. Hindi pa nakakain nito si Sun Woo kaya nagtataka siya bakit gustong-gusto ito ni Sarah. Mapaglarong itinaas ni Sarah ang isang piraso ng tteokbokki sa bibig ni Sun Woo. Nang maglakas loob si Sun Woo na kainin ito, biglang kinain ni Sarah ang piraso gamit ang chopsticks. Pagkatapos kumain, nakatulog si Sarah at walang magawa si Seon Woo habang pinagmamasdan ng babaeng ito. Muntik nang mahulog si Sarah sa sofa, kaya't inilipat siya ni Sun Woo sa kanyang malaking kama. Napilitan siyang matulog sa sofa na may unan lamang bilang kasama. Kinaumagahan, nagising si Sun Woo sa isang tawag sa telepono. Natuklasan niyang hindi na siya nasa sofa, kundi nakahiga na sa kama. Samantala, inabot ni Sarah ang kanyang telepono nang may antok pa. Bigla niyang naramdaman ang isang braso sa tabi niya. Nang dumilat siya, nakita niyang nasa mga bisig siya ni Sun Woo. Natakot siya kaya sumigaw at mabilis na tumalon palabas ng kama. Napanatag lang si Sarah nang makitang nakasuot pa siya at tiniyak ni Sun Woo na walang nangyari. Mabilis na tiningnan ni Sarah ang cellphone at nakitang malapit nang malate sa trabaho. Ngunit tiniyak ni Sun Woo na manatiling kalmado, sinabihang huwag mag-alala dahil dadalhin niya ito sa trabaho sa lihim na daanan. Pagkatapos magbihis ng maayos, pumasok sila sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Nananatili pa rin ang ilang awkwardness mula sa nakaraang gabi sa pagitan nila. Ang daanan ay direktang humantong sa opisina ng chairman. Pagkaalis ni Sarah, lumingon si Seon Woo at nagulat nang makita si Secretary Hong sa likuran niya. Tinanong ni Secretary Hong kung may kasama bang babae si Seon Woo kagabi. Hindi itinanggi ni Sun Woo at kinumpirma na tama ang hinala ni Secretary Hong. Tinanong ni Seon Woo bakit tumawag ng maaga. Sinabi nitong may kakaibang post sa network ng opisina ng chairman. Ngunit ngayon, hindi nila mahanap si Manager Kang dahil hindi niya sinasagot ang telepono. Sinuri ni Seon Woo ang CCTV at nakitang pumasok si Manager Kang ngayong umaga pero hindi umalis, ibig sabihin nasa loob pa siya ng gusali. Samantala, nagsimulang magduda si Taeyeon sa tunay na pagkakakilanlan ni Sarah. May pakiramdam siyang nakita na niya ito sa ibang lugar dati. Pagkatapos, ikumpara ang mga litrato, napagtanto niyang si Sarah pala ang babaeng nagbuhos ng tubig sa kanya. Determinadong hulihin si Sarah, tumakbo siya sa kumpanya pero pagdating niya sa kanto, wala na si Sarah. Lumingon si Taeyeon at sinubukang pigilan ng isang tagalinis. Hindi alam na si Seon Woo pala ito na nakadiskarte. Nang malaman na natukoy ni Taeyeon si Sarah, mabilis na kumilos si Seon Woo. Pagkatapos pumasok sa banyo, inilabas ni Seon Woo si Sarah. Nagreklamo siya na ang pagtatago sa lalagyan ay may kakaibang amoy na nahirapan siyang huminga. Sinabi ni Seon Woo na kahit mabango ito kapag kinakain, parang impyerno naman kapag nalalanghap. Pagtingin ni Sarah sa baba, nakakita siya ng truck na puno ng durian. Mabilis na kumuha si Seon Woo ng mga uniforme ng tagalinis at sinabihan si Sarah na magsuot. Susunod, kailangan nilang hanapin ang nawawalang Manager Kang. Pagkapalit ng damit, itinulak nila ang kariton palabas pero tinawag sila ng leader ng tagalinis at tinanong kung saan sila galing. Mabuti na lang, mabilis nag-isip si Sarah at sinabing nandoon sila para pumalit kay Ji Jung at si Seon Woo raw ang bagong empleyado. Pero, pinigilan sila ng leader na gumamit ng elevator. Sabi niya, ayaw ng ibang empleyado na gumamit ang mga tagalinis dahil mabaho at hindi kasiya siya. Kinailangan ni Seon Woo na buhatin ang kariton ng basura paakyat habang sinusumpa ang boss sa kumpanya. Ironiko, siya mismo ang boss na yon dahil sa kakagawa ng investigador na pabayaan niya ang trabaho sa kumpanya. Sa wakas, nakarating sila sa ika-12 palapag. Bilang mga tagalinis, maingat silang naghanap ng ebidensya sa mesa ni Manager Kang. May nakitang proyekto si Seon Woo na inilimbag ni Manager Kang, pero si Ji Hyun ang sumulat at walang lagda ni Kang. Kinunan ito ng litrato ni Seon Woo gamit ang kanyang cellphone bilang ebidensya. Nagkunwaring naglilinis siya habang naglalagay ng USB sa computer para makopya ni Jin Mo ang data.
Samantala, napansin ni Sarah si Leon na may hawak na flyer tungkol sa sleep therapy. Nakita rin ni Seon-woo ang sirang fountain pen ni Manager Kang sa basurahan. Nang mag-uugnay na siya ng mga ebidensya, binalaan siya ni Sarah na malapit ang sekretarya ni Taeyeon. Sa takot na makilala, mabilis silang tumalikod at itinulak ang kariton para tumakbong palabas. Nagtungo sila sa meeting room para ibahagi ang nakalap na impormasyon. Ginamit ni Sarah ang super sight at nakakita ng kakaibang pulbos sa tasa, nagpapahiwatig na may naglagay ng pampatulog at tinukot si Manager Kang. Agad na nabalisa si Seon-woo at tinanong si Sarah kung ginamit niya ulit ang kanyang superpower. Patuloy siyang nagtatanong kung hindi ba siya komportable. Binago ni Sarah ang usapan, binanggit na hindi maganda ang tulog ni Leon at baka pampatulog ang pulbos. Sa sandaling iyon, may natuklasan din si Jinmo. Karamihan ng dokumento sa computer ay gawa ni Ji-hyun pero pinalitan ni Manager Kang sa kanyang pangalan. Mukhang nag-alay si Ji-hyun sa kumpanya. Bakit kaya nasa basurahan ni Leon ang basag na panulat ni Manager Kang? Pinaghihinalaan ni Sarah na nagsabwatan ang dalawang babae para gumawa ng krimen. Nagbabala si Seon-woo na hindi pa sila dapat magmadali sa paghinuha at kailangan pang tiyakin ang ilang detalye. Habang masayang nagbibiro ang tatlo, nilapitan sila ng pinuno ng cleaning team. Sininyasan ni Sarah si Seon-woo na bumalik agad sa trabaho. Hindi nakikinig si Seon-woo kaya nakatayo lang siya roon. Nang makita ang pinuno, nagpanik siya at nagkunwaring abala pero sinabihan lang silang linisin ang banyo ng lalaki. Nagulat si Seon-woo habang masayang pumayag si Sarah. Aalis na sana si Seon-woo dahil hindi na makatiis pero hinila siya pabalik ni Sarah. Biglang may lumabas na lalaking mukhang kalmado. Halos manghina si Seon-woo nang buksan niya ang pinto. Nag-iwan yon ng hindi mabubura na takot sa kanya. Nagtago si Sarah sa basurahan at walang humpay pa ring hinahanap siya ni Taejin. Biglang may isang eksena na nagpahina sa kanya. Nang mag-zoom in siya, talagang si Sarah ang nakasuot ng uniforme ng janitor. Sa sandaling iyon, naririnig ni Sarah ang ilang babaeng empleyado na nag-uusap sa break room. Madalas pala magdulot ng gulo si Manager Kang sa mga babae at pinapahiya sila gamit ang panulat na yon. Sa wakas, naunawaan ni Sarah ang motibo ni Lee Yeon. Nang iulat niya ang bagong natuklasan kay Seon-woo, lumapit si Taejin at sinubukang hulihin siya. Tumakbo si Sarah pero hinabol siya ni Taejin at hindi siya pinabayaan. Sinabi ni Seon-woo na tumakbo sa banyo ng babae pero si Taejin ay parang manyak, pumasok din. Isasara na sana ni Sarah ang pinto nang harangan niya ito. Sa swerte, dumating si Seon-woo sa tamang oras. Sa isang suntok, pinabagsak niya si Taejin na walang malay. Nag-alala si Sarah kung maaaring ikamatay ni Taejin ang pagkakahampas pero sabi ni Seon-woo mahinang tapik lang yon. Pagkatapos, ikinulong nila si Taejin sa banyo. Ngunit paglabas nila, nakasalubong nila ang personal na sekretarya ni Seon-woo. Nagmukhang nasaktan si Secretary Hong, sabi niya, araw-araw nililinis niya ang kamay ng chairman. Bakit ngayon ito mismo ang naglilinis? Mabilis na binago ni Seon-woo ang usapan at tinanong kung may reklamo kamakailan laban kay Manager Kang. Sumagot si Hong na wala pero nabanggit na 2 buwan na ang nakalipas. Humingi ng investigasyon si Manager Kang kay Department Head Ha Jin. Ngayon, nagbitiw na sa pwesto ang Department Head. Habang nag-aalala pa si Secretary Hong sa amoy ni Seon-woo, agad siyang inutusan na asikasuhin ang basurahan. Pagkatapos, umalis si Seon-woo kasama si Sarah na parang walang nangyari. Samantala, nakatakas din si Taejin sa banyo ng babae pero may masamang balita si Secretary Kim. Natagpuan nga ni Pangulong Seon-woo si Manager Kang na nag-akusa kay Taejin. Lumabas na siniyasat nina Seon-woo at Sarah ang buong proseso ng pagkawala sa lihim na silid. Si Department Head Ha Jin, na nagbitiw 2 buwan na ang nakalipas, ay naglagay ng sleeping pills sa kape ng lahat. Pagkatapos, inilagay niya si Manager Kang sa kahon at dinala sa lugar na ito. Malamang natulog pa rin si Manager Kang sa kahon at dahil sa kwento ng cleaning team leader, natuklasan ni Seon-woo ang lahat. Kagabi, habang tumutulong si Manager Jung sa paglipat ng screen at nasugatan, sinamantala ni Ha Jin ito para itulak ang cleaning cart. Pagkatapos, nagtago siya sa storage container para makapag-post ng mga internal na balita ng patago. Ang TV ay inilipat din doon ni Department Head Ha Jin. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa, sinabing siya lang ang may sala at walang ibang kasangkot. Napilitan siyang magbitiw dahil sa maling paratang ni Manager Kang kaya nagalit siya rito. Narinig ni Department Head Ha Jin ang tawag ni na Manager Kang at Taejin. Nalaman niyang may hawak si Kang na ebidensya ng katiwalian ni Taejin. Kaya naisip niyang alisin silang dalawa gamit ang pagkakakilanlan ni Kang para mag-post ng panloob na paratang. Ang hakbang na ito ay magdudulot ng hidwaan sa kanila at posibleng parusahan ang dalawang nagkasala. Pagkatapos, 1:00 AM,
Nag-post si Department Head Hajin ng artikulo para makaiwas sa hinala sina Ji-hoon at Lee Jun. Bilang dating pinuno, nakita niya kung paano inangkin ni Manager Kang ang papuri para sa gawain ni Ji-hoon. Bukod dito, madalas niyang insultuhin at iharas si Lee Jun. Ngunit wala siyang lakas loob na ipagtanggol sila, kaya nakaramdam siya ng pagkakasala. Tinawag ni Seon-woo sina Ji-hoon at Lee Jun, humingi ng taimtim na paumanhin sa tatlo at nangakong hahanapin ang hustisya para sa kanila. Pagkatapos, pinangunahan ni Hajin ang lahat para hanapin si Manager Kang na nasa karton pa rin. Matapos magunat ng maayos, nakita niya si Seon-woo na nakatayo sa harap niya. Balak niyang tumayo agad para batiin si Seon-woo pero nabunggo ang ulo niya sa tabla. Direktang hiningi ni Seon-woo sa kanya ang ebidensya ng katiwalian ni Tae-jin. Nahanap ni Tae-jin si Sarah at balak sana siyang tanungin. Mabuti na lang at dumating si Seon-woo sa tamang oras. Kailangan niyang tawagin si Tae-jin para makatakas si Sarah sa panganib. Inamin ni Seon-woo na tao niya si Sarah at tinanong kay Tae-jin kung paano niya nakuha ang kwintas. Pero naguluhan si Tae-jin at sinabing hindi niya alam kung kailan niya ito nakuha. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Seon-woo na ang may-ari ng kwintas ay hindi si Tae-jin kundi ang kanyang ama, ang vice chairman. Ngayon, dinala ng pulis si Manager Kang at bumalik si Secretary Kim para ibalita sa ama ni Tae-jin ang katiwalian ng anak na natuklasan ni Seon-woo. Galit na galit ang ama ni Tae-jin at inutusan si Secretary Kim na tawagan agad si Tae-jin. Alam ng vice chairman na sinisiyasat ni Seon-woo ang kwintas kaya nagupa sila ng gang para kidnapin siya, alok ay 500 milyon. Samantala, ipinagdiriwang ni Sarah ang tagumpay nila at inaya si Seon-woo kumain ng inihaw na liempo. Habang kumakain at umiinom sila, lalong tumitibay ang kanilang ugnayan. Pauwi na, nagdaupang palad sila ng hindi sinasadya, nagbago ang kanilang damdamin. Bigla, may nakita si Seon-woo na ilang lalaking nakaitim na humaharang. Alam niyang hindi sila mabuting tao. Pinakiusapan niya si Sarah na umuwi muna. Agad itong sumira sa magandang atmospera nila. Habang dismayado si Sarah sa biglang pagbabago ni Seon-woo, nakakita siya ng grupo ng lalaking nakaitim. Sa sandaling iyon, napagtanto rin niya ang panganib. Alam niyang kahit magaling si Seon-woo, mahirap talunin ang apat na armadong lalaki. Gamit ang kanyang superhuman na paningin, nakita niyang malubhang sugatan si Seon-woo. Hinahatak siya ng mga lalaki papunta sa sasakyan. Hinabol ni Sarah at tinawagan si Jinmo para humingi ng tulong. Umakyat si Sarah sa bariles at tahimik na sumilip sa bintana. Tumatawag ang leader sa taong nasa likod nito. Nang marinig ni Tae-jin na nasugatan si Seon-woo, naisip niyang gusto nila ng mas malaking bayad. Nakita ni Tae-jin na seryoso na ang sitwasyon at hindi siya mapalagay. Napansin ito ng ama niya, kinuha ang telepono at sinabihan ang mga gangster na leksyonan lang si Seon-woo at huwag silang idamay. Hindi naintindihan ng leader ang ibig sabihin ng ayusin ng maayos. Akala niya patayin si Seon-woo kaya iniutos niyang ihulog ito sa tangke ng isda. Nakita ito ni Seon-woo kaya agad niyang tinanong kung magkano ang bayad para patayin siya. Itinaas ng leader ang kanyang 5 daliri. Napangisi si Seon-woo nang makita ang halaga. Isang chairman ng grupo tulad niya. 500 milyon lang pala ang halaga. Nag-isip ang leader, baka naloko lang siya. Hinimok siya ni Seon-woo na pakawalan siya. Nangangakong magbibigay ng 10 million won. Habang inuutusan ng leader na ilabas si Seon-woo sa tangke, may biglang malakas na pagsabog. Pumasok si Jinmo ng may drama, may 2 babae sa tabi niya. Nang makita ito, agad itinulak ng gang si Seon-woo pabalik sa tubig at isinara ang tangke. Naging martial arts master si Jinmo, ipinakita ang kasanayan sa nunchaku, habang ang 2 babae ay sumali sa laban gamit ang smoke bombs, pana at water guns. Sa kaguluhan, nakalimutan ng tatlo na ang pagsagip kay Seon-woo ang dapat nilang prioridad. Samantala, si Seon-woo na nakulong sa tangke ng isda ay nahihirapang huminga. Mabuti na lang at napansin ni Jinmo agad, binuksan ang takip at hinila siya palabas. Tinulungan ni Sarah si Seon-woo makatakas habang sina Jinmo at Nahi ay naglinis ng daanan sa likod. Una, binalak nilang akitin ang mga gangster palayo, ngunit nagulat sila nang hindi sila pinansin ng mga ito at patuloy na hinabol si Seon-woo. Nasugatan at nahihirapang huminga, pagod na pagod si Seon-woo. Sa huli, sila ay na-corner. Ginamit ni Seon-woo ang lahat ng natitira niyang lakas para talunin ang unang atake. Hinimok niya si Sarah na tumakas ng walang pag-aalala, nagbabala na pareho silang mahuhuli kung mananatili pa siya. Inakay niya ang natitirang mga kaaway sa gilid ng bangin, nadulas siya at bigla na lang naglaho. Nang ipapadala na sana ng leader ang tao para hanapin siya, biglang tumunog ang sirena kaya napilitang tumakas sila.
Kahit magdamag na naghanap ang grupo ni Sarah at ang pulis, wala pa ring nakitang bakas. Kinabukasan, lumabas sa TV ang balita na nawawala ang chairman ng Yungkang Corporation na si Seon Woo. Naalala ni Sarah ang huling pagkikita nila nang ipagtanggol siya nito mula sa mga gangster dahil sa pagkabalisa na pagpasyahan niyang hindi na pwedeng umupo na lang at walang gawin. Bumalik si Sarah sa gubat kung saan nawala si Seon Woo gamit ang kanyang superhuman na paningin. Bigla may nakita siyang pulang bakas ng kamay sa isang puno. Habang naghahanap pa siya, nakita niyang bumalik ang mga gangster. Nang hindi niya alam ang gagawin, may kamay na tumakip sa kanyang bibig. Si Seon Woo iyon at buhay pa siya. Noong gabi, habang nakasabit si Seon Woo sa bangin, nakita niya si Secretary Kim. Naisip niya na ang vice chairman ang nasa likod nito kaya nagpasya siyang magtago muna. Gusto niyang malaman ang susunod nilang hakbang. Dinala ni Seon Woo si Sarah sa villa kung saan dating nakatira ang kanyang ina. Nakita ni Sarah ang mga sugat niya kaya tinulungan niya itong magbenda. Habang binabendahan siya, unti-unting naging romantiko ang kanilang paligid. Bigla may napansin si Sarah na litrato sa mesa. Ipinaliwanag ni Seon Woo na larawan ito ng kanyang ina noong voluntaryo sa bahay ampunan. Inihayag ni Sarah na ito ang bahay ampunan kung saan siya lumaki at ang ina ni Seon Woo ang tiyahing mahal niya. Dahil sa superhuman na paningin ni Sarah, madalas siyang binubuli ng ibang bata. Sinabi nila na siya raw ay isang halimaw. Tanging ang tiyahin ang laging umaaliw, naghihikayat at nagmamahal sa kanya. Mula noon, nagpasya si Sarah na maging isang espesyal na tao. Kung gusto niyang umarte, kailangan niyang bumili ng mga pangunahing gamit. Isinama ni Sarah si Seon Woo sa mga bagong pagkain at binilhan pa ng murang polo. Nakasuot sila ng floral at shades na kinuhanan ng maraming litrato ng matandang photographer. Nakita ito ni Sarah at agad tumakbo para pigilan siya. Hindi inaasahang nakakita si Seon Woo ng maraming lumang litrato sa dingding at naisip na baka may matuklasan dito. Nang purihin niya ang matanda sa husay sa pagkuha ng litrato, ngumiti ito at ipinakita pa ang iba. Sa gulat ni Seon Woo, may napansin siyang mahalagang bagay. Naroon ang vice chairman, 20 taon na ang nakalipas at nasa kanya rin ang kuwintas na nawala kasama ng kanyang ina. Ibig sabihin, maaaring siya ang pumatay sa kanyang ina. Para makahanap ng ebidensya, kailangan munang mahanap ang taong natira sa litrato. Samantala, mahimbing na natutulog si Sarah, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Nagkaroon siya ng panibagong bangungot, ngayon ay may halimaw na berdeng mata na humahabol sa kanya. Nang makita ni Seon Woo ang hirap sa mukha ni Sarah, lumapit siya para aliwin ito. Inihiga ang ulo nito sa kanyang hita, at sa gayon, sa wakas ay nakatulog ng mahimbing si Sarah. Kinaumagahan, nagising si Sarah at nakita si Seon Woo sa parehong posisyon. Nagtataka kung manhid na ang kanyang mga paa. Tahimik na nagbabago ang kapaligiran ng dalawa. Bigla, nakatanggap si Seon Woo ng mensahe mula kay Jinmo na may emergency shareholders meeting ang kumpanya. Akala ni Tae-jun at ng kanyang ama ay patay na si Seon Woo kaya nagmadali silang magpatawag ng pulong para kunin ang pamumuno. Habang bumuboto ang lahat, nadama ng vice-chairman na sa kanya dapat ang posisyon. Ngunit unti-unting bumukas ang pinto. Pumasok ang gwapong si Seon Woo, nakaputing Amerikana, kasama ang kanyang sekretarya. Nagulat ang lahat sa tagpong ito at naglaho ang pangarap ng vice-chairman. Tiyak na parurusahan ni Seon Woo ang dalawang nagsabwatan laban sa kanya. Sa huli, wala nang nagawa ang vice-chairman kundi isisi lahat ng kasalanan sa kanyang anak. Bago umalis, sumigaw si Tae-jun na si Secretary Kim ang nag-frame sa kanya. Pinag-isipan ng vice-chairman ang sitwasyon, iniisip kung nagpalaki ba siya ng traitor. Kaya't lihim siyang pumunta sa bahay ni Secretary Kim. Talagang may ebidensya si Secretary Kim sa droga at pangungurakot ni Tae-jun. Nang makita ang mga litrato sa tabi ng kama, parang nakakita siya ng kakilakilabot at agad umalis. Detalyado si Secretary Kim kaya't napansin niya ang kakaibang buhok sa kumot ng gabing iyon. Sa investigasyon sa driver, nalaman niyang naroon ang vice-chairman. Dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina, inilantad ang maraming litrato ng vice-chairman sa loob. Lumipat ang eksena kina Seon Woo at Sarah na naging mas malapit sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, naglakas loob silang ipagtapat ang kanilang damdamin sa isa't isa. Kinabukasan, binigyan ni Secretary Hong si Seon Woo ng impormasyon.
Matapos siyasatin ang mga talaang pang-empleyo, 20 taon na ang nakalipas, natuklasan ni Seon-woo na ang lalaking kasama ng vice chairman sa larawan ay dating driver niya at ngayon ay nakatira sa nayon na ito. Bagamat hindi pa nila natagpuan ang driver, nakasalubong sila ng gurong nag-aalalang naghahanap ng estudyante. Ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan at natagpuan ang batang nagtatago sa sandpit sa tabi ng daan. Lumabas na pumanaw ang ina ng batang ito kamakailan at nais lang ng batang babae na hanapin ang kanyang ina sa ganitong paraan. Marahang inaliw at niyakap ni Sarah ang kaawa-awang bata. Matapos ang araw ng paghahanap, natagpuan din nila ang dating driver ng vice chairman. Ipinakita ni Seon-woo ang larawan at nagtanong, ngunit sinabi ng driver na may Alzheimer's siya at wala siyang maalala. Matapos sabihin ito, pinalayas niya ang dalawa. Bigla na lang, tumakbo papalapit ang batang babaeng tinulungan ni Sarah. Lumabas na siya pala ang pinakamamahal na apo ng driver, higit pa sa sariling buhay. Nang malaman ng driver na sila ang tumulong, sinabi niyang pumunta sila ng vice chairman sa ampunan dahil gusto nitong isponsor si Namgil at ipadala sa ibang bansa. Ipinakita ni Seon-woo sa driver ang larawan ng kanyang ina at mga bata sa ampunan para kumpirmahin. Tumingin ang driver at nakilala si Namgil, pero bakit biglang mag-sponsor ang vice chairman ng batang di niya kilala? Nag-hack si Jinmo para suriin lahat ng impormasyon tungkol kay Namgil pero walang record ng pagbalik niya, parang nawala siya sa mundo. Nagpasya sina Seon-woo at Sarah na magsimulang mag-imbestiga sa ampunan. Pagbalik sa bahay ampunan kung saan siya nanirahan ng matagal, nakaramdam si Sarah ng matinding pamilyaridad. Ngunit pumanaw na ang dating direktor kaya't hindi alam ng bagong direktor ang mga nakaraang pangyayari. Pinayuhan niya si Sarah na hanapin ang kanyang malapit na kapatid, si Pulis Kwang-gi. Nakaramdam ng pag-asa si Sarah at agad na kumuha ng baon para hanapin ang kanyang kapatid. Nalaman niya na sina Kwang-gi at Namgil ay nag-aral sa parehong mataas na paaralan. Dumiretso sila sa paaralan, ngunit nalaman na nagretiro na ang dating punong guro. Sa kabutihang palad, may alam ang bagong punong guro tungkol sa impormasyon. Nang banggitin ni Seon-woo ang pagtatayo ng gusali, natuwa ang punong guro. Kaya nang magtanong si Seon-woo tungkol kay Namgil, inihayag ng punong guro ang lahat ng alam. Sinabi niya na magagaling ang mga marka ni Namgil noon at nagturo rin siya sa klase nito. Habang takot ang ibang bata sa palaka, kaya ni Namgil mag-dissect ng walang pagbabago ng ekspresyon. Akala ng prinsipal mag-aaral siya ng medisina. 10 taon ang nakalipas, nakita niya ulit si Namgil. Lubos siyang nagbago, pati pangalan niya ay ibang-iba na. Nagulat sina Seon-woo at Sarah nang marinig ang pangalan. Si Jinmo naman ay nakagawa ng program na hulaan ang itsura ni Namgil sa 20 taon. Sabik siyang tawagan si Seon-woo. Bigla, sabay-sabay nilang binanggit ang pangalan. Walang iba kundi si Secretary Kim ang taong iyon. Naintindihan ni Seon-woo na si Secretary Kim ang susi sa kaso ng kanyang ina. Agad niyang hinanap si Secretary Kim para maliwanagan. Inamin ni Secretary Kim na siya si Namgil at ipinaliwanag ang pagpapalit ng pangalan. Sinabi niyang pinag-aral siya sa ibang bansa ng best chairman at naging katulong nito. Sabi niya ginawa niya to bilang pasasalamat pero wala na raw siyang alam. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Seon-woo. Sinabi ng kanyang kutob na may itinatago si Secretary Kim. Nasaksihan pala ni Kim ang pagpatay ng vice chairman sa ina ni Seon-woo. Para ipakita ang katapatan, pinatay pa niya ang namamatay na ina ni Seon-woo. Akala niya kung magiging kapaki-pakinabang siya, kikilalanin siya ng ama. Pero ginamit lang siya ng vice-presidente para gumawa ng masama. Takot na mag-imbestiga si Seon-woo, gusto ng bise na umamin si Kim. Sa huli, napagtanto ni Kim na isa lang siyang ginamit na tao. Tiniis niya ito na parang isang taong hindi umiiral sa loob ng 20 taon. Ngunit sa huli, alipin lang ang turing ng ama sa kanya. Yinurakan niya ang larawan ng pamilyang tatlo. Natagpuan ni Secretary Kim si Seon-woo kinabukasan. Lumuhod siya sa harap ni Seon-woo at sinabing nakita niyang pinatay ng vice chairman ang ina ni Seon-woo. Kahit handa na si Seon-woo, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Ang tiyuhing pinagkatiwalaan niya ang pumatay pala sa kanyang tunay na ina. Kailangan niyang parusahan ang vice chairman ng parehong parusa. Kahit si Sarah ay hindi na siya mapipigilan ngayon. Ngunit nang hanapin niya ang vice chairman, nalaman niyang nag-overdose ito at nag-iwan ng pag-amin. Hinawakan ni Seon-woo ang kwelyo ng vice chairman at sumigaw ng galit. Mabuti na lang at nailigtas ang vice chairman matapos ang agarang lunas. Pero habang iniisip ni Seon-woo, parang may kakaiba siyang napansin. Bukod sa sleeping pills, may bote rin ng gamot pang alta presyon sa mesa. Kung gusto ng isang tao mamatay, bakit pa siya mag-aalala sa kalusugan? Kaya hinanap ni Seon-woo si Officer Kwang-ki. Pagkatapos imbestigahan, nakita na may gamot pang alta presyon sa dugo ng vice chairman. Ibig sabihin, hindi kusang namatay ang vice chairman kundi pinatay.
Pinaimbestiga ni Seon-woo kay Kwang Ki ang kaso ng kanyang ina 20 taon na ang nakalipas. Sa kilos ni Secretary Kim, naramdaman ni Seon-woo na may tinatago ito. Inutusan ni Seon-woo si Secretary Hong na kumuha ng buhok ni Secretary Kim para sa DNA test. Sinabi rin niya kay Secretary Hong na mag-iwan ng mga bakas. Kung si Secretary Kim ang pumatay, baka mailantad niya ang kanyang sarili. Para pagaanin ang loob ni Seon-woo, nagpasya silang mag-camping. Sa sandaling ito, tumawag si Kwang Ki at naisip ni Seon-woo na may bagong pagunlad sa kaso, kaya hiniling niya kay Jinmo na sumama para sagutin ang tawag. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim. Mukha siyang propesyonal na mamamatay tao. Mabuti na lang sina Seon-woo at Jinmo ay may kasanayan din sa pakikipaglaban. Agad-agad, nagsimulang mag-away ang tatlo. Si Sarah, gamit ang kanyang superhuman na paningin, ay nakita ang eksena. Nang malapit na siyang tumulong, napansin niya si Secretary Kim na nag-iispiya sa teleskopyo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Sarah na may isang berdeng matanga siya. Nag-trigger ito ng malabong alaala mula sa kanyang pagkabata. Lumabas na nasaksihan pala ni Sarah ang pagpatay ni Secretary Kim sa ina ni Seon-woo noong bata pa siya. Samantala, nahihirapan sina Seon-woo at Jinmo na labanan ang mamamatay tao. Pero mabuti na lang at dumating si Kwang Ki sa tamang oras. Nang marinig ang alarma, mabilis na tumakas ang mamamatay tao at si Secretary Kim. Nang kumalma na sila, ikinuwento ni Sarah ang lahat ng naalala niya sa grupo, ipinahayag ang panghihinayang na hindi niya nailigtas ang ina ni Seon-woo. Dahil sa emosyonal na kalagayan ni Sarah, dinala siya pabalik sa lihim na base habang ang iba'y nagmadali sa bahay ni Secretary Kim para dakpin ito. Ngunit pagdating nila, natagpuan nilang walang laman ang bahay ni Secretary Kim at wala siyang bakas doon. Nalaman na nakapasok pala siya sa lihim na base. Balak patayin si Sarah. Sa gayon ay wala nang maiiwan na saksi sa mundo. Hinigpitan niya ang hawak sa leeg ni Sarah hanggang sa manigas ito. Sinabi ni Sarah na ikinuwento na niya sa lahat ang katotohanan. Anuman ang gawin niya ay walang saysay na. Bigla na lang tumigil si Secretary Kim. Nagpasya siyang kidnapin si Sarah para bantaan si Seon-woo. Kung kaya niyang harapin silang dalawa ng sabay, wala nang dapat alalahanin. Tinawagan niya si Seon-woo. Sinabi na nasa kanya si Sarah. Kung gusto niyang iligtas si Sarah, pumunta siya ng mag-isa sa tagpuan. Kung hindi, hindi na mabubuhay si Sarah. Para sa kaligtasan ni Sarah, napilitan si Seon-woo sumunod. Ngunit pagdating sa lugar, wala siyang nakitang bakas ni Sarah. Nagalit siya at agad na sinalakay si Secretary Kim. Malapit na ang tagumpay, pero biglang may hawak na pulang remote si Kim. Napaatras si Seon-woo sa gulat. Inilabas ni Kim ang cellphone. May larawan ng bomba kay Sarah. Binalaan niya si Seon-woo na huwag kumilos, kundi mamamatay ang mahal niya. Tumigil si Seon-woo, hinayaang saktan siya ni Kim. Matapos masiyahan sa pagsalakay, hiningi ni Secretary Kim na lumuhod at magmakaawa muli si Seon-woo. Habang pinapanood si Seon-woo na nakaluhod, hindi niya maitago ang tuwa at napangiti siya. Sa kabilang dako, nakatali si Sarah sa isang upuan. Ginamit niya ang super sight para makarating sa pader, ngunit natisod siya at nahulog ang takip ng bomba. Samantala, mapagmataas na ikinuwento ni Secretary Kim kung paano niya pinatay ang ina ni Seon-woo. Hindi na nakatiis si Seon-woo, nawalan ng kontrol at sinalakay siya. Ang dahilan ni Secretary Kim sa lahat ng ito ay inggit sa kaligayahan ni Seon-woo. Nang susuntukin siya ulit ni Seon-woo, sinipa siya ni Secretary Kim at sinimulang sakalin ng mahigpit. Habang nahihirapang huminga si Seon-woo, kinuha ni Sarah ang kawali at hinampas si Secretary Kim sa ulo. Nagawa pala niyang putulin ang mga lubid sa pamamagitan ng paghagod nito sa pader. Gamit ang salamin at kakayahang makakita, ligtas na inalis ni Sarah ang bomba at nagmadaling iligtas si Seon-woo. Sa wakas, naaresto na rin si Secretary Kim. Mahigpit na nagyakap sina Seon-woo at Sarah. Matapos 20 taon, nahuli na niya ang tunay na salarin sa pagkamatay ng kanyang ina. Ngayon, may babaeng karapat-dapat sa pagmamahal at pag-aalaga ni Seon-woo. Binigyan niya si Sarah ng kwintas. Ang kwintas na ito ang pinakamahalagang bagay niya dahil bigay ito ng kanyang ina. Labis na naantig si Sarah sa kilos na ito. Dinala ni Seon-woo si Sarah sa puntod ng magulang, sinabing ito ang magiging asawa niya at tiwala silang magiging masaya. Pagkaraan ng 20 taon, nagbakasyon si Seon-woo at sila ni Sarah ay namuhay ng masaya magpakailanman.